Hi guys! Ako po si Charistina. At ako naman si Janine. At At kami kami ay ay mga mga vet vet med students. Narito kami ngayon sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center na matatagpuan lamang sa Diliman, Quezon City. Ito ay isang zoological at botanical garden na kung saan ang layunin nito ay mapanatili ang mga species, habitat at wildlife at nagbibigay ng pampublikong kaalaman. Kaya kami narito upang talakayin ng isang endangered species na matagpuan lamang sa Pilipinas. Ito ay ang Philippine eagle o ang haribon. Maraming mga hayop at halaman ang makikita sa parke na ito. Ngunit, ang pagtutuunan natin ng pansin ang haribon. Tara't na't puntahan natin. Narito na tayo! So, ang haribon talaga ay natural na nakatira sa kagubatan. Pero ngayon, narito si Girlie. Si Girlie ay iligal na hinuli sa Talakag, Bukidnon noong October 1982. Siya ay pinalaki sa Philippine Eagle Center sa Davao City bilang isang breeder stock pero sa huli, ginamit pa rin siya bilang exhibit bird para sa pampublikong edukasyon. Noong 2009, si Girlie ay nilipat sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center para sa pampublikong edukasyon. So, karagdagan lang, idineklara itong pambansang ibon noong July 4, 1995 ni President Fidel Ramos sa pamamagitan ng Proclamation number 615. Alam niyo ba, may 794 na haribon dito sa Pilipinas na taon? Uy ba? Oo, ayon ito sa Philippine Eagle Foundation. Dahil dyan, mahalaga sila ipangalagaan upang hindi sila tuluyang malipol. So bakit nga ba mahalagang panatilihin ang ating mga haribon dito sa ating bansa? Unang-una sa lahat, ito ang nagsisilbi natin pagkakakilanlan natin mga Pilipino dahil ito ang tinagurian natin pambansang ibon ng Pilipinas. Eh bakit naging pambansang ibon ang haribon? Naging pambansang ibon ito dahil nagtataglay ito ng katangian na nagpapaangat sa ibang ibon. Bukod dito, sinisimbolo nito ang lakas, kapangyarihan, at ang pagmamahal ng sambayan ng Pilipino sa kalayaan. Gaya rin ng ibang ibon, binabalanse rin ito ang ating ecological na sistema. Paano ba binabalanse ng haribon ang ating ecological na sistema? Bibigyan ko yun ng isang halimbawa. Ang pangunahing pagkain ng haribon ay insekto, kaya nakokontrol nila ang populasyon nito. Alam niyo bang loyal sila at nangingitlog lamang ng isa o dalawang itlog sa isang taon? Totoo ba? Oo, ayon sa Philippine Eagle Foundation, kaya mabagal magparami ang mga haribon kasi nangingitlog lamang ng isa o dalawang itlog sa isang taon. Bukod dito, loyal din sila sa kanilang partner. Kaya pag wala na silang partner, hindi na sila maghahanap ng iba. Sana all. Oh, ito pa! Alam niyo rin ba na ang panahon na pagparami nila ay tuwing October hanggang December? Wow! Saan mo naman nalaman yan? Hindi sa Philippine Eagle Foundation pa rin, kaya napipisa yung itlog nila tuwing February hanggang May. Uy, nabasa ko rin yan. Kung paano sila magpalaki ng kanilang inakay. Gaya ng nabanggit kanina, ay sila nga ay loyal sa isa't isa. Magkasama nilang pinapalaki ang kanilang inakay hanggang sa kaya na nito ang sarili nila. Mga 60 days nilang nililimliman ng itlog at 18 months naman kapag napisa na. Sa alitan nito kung saan ang karaniwang naghahanap ng pagkain ay ang lalaki at ang karaniwang naglilimlim ay ang babae. Ngayon naman ay tatalakayin natin bakit unti-unti nang nalilipol ang haribon. Ang pinakasanhi ng kanilang pagkaubos ay unti-unting pagkaubos ng kagubatan natin dito sa ating bansa. Ang sumunod naman na sanhi ay ang mga tao na hindi pa alam na endangered species na ang ating mga haribon, lalo na sa mga malalayong probinsya. Hinuhuli pa rin nila ito
para kunin ang kanilang tuka, claws, at balahibo nila. Ngunit may batas na tayo na nagpapabawal na hulihin ang ating mga haribon dahil sila ang ating pambansang ibon. Ito ay ang Proclamation No. 610. Maraming paraan upang mapanatili ang haribon sa ating bansa. Una rito ang sinabing batas kanina na ang Presidential Proclamation No. 610 na pinagbabawal ang pagpatay ng haribon. Ikalwa ay ang pag-aalaga sa ating kalikasan at kagubatan kung saan nakatira ang ating agila. Ikatlo naman ay pagbawas ng polusyon na nakakaapekto sa tiraan ng mga agila. At ang ikahuli ay ang pagpapalawak ng ating kaalaman at pagbabahagi nito sa mga mamamayan at paghikayat sa kanila na gawin na ang mga bagay na ikabubuti ng ating mga haribon. Ikaw ba? Payag ka ng tuluyang mawala sa Pilipinas ang ating haribon? Lalo't na't isa sila sa mga bumubuo ng identidad nating mga Pilipino dahil silang ating pambansang ibon. Tara na't ibahagi pa ang ating kaalaman at gawin natin ang ating dapat gawin upang mapanatili natin ang ating mga haribon sa ating bansa. At para na rin makita ng susunod na henerasyon ang ating kahanga-hanga na haribon. Tunghayan ang ating kamanghamanghang pambansang ibon.